Mayong aga sa aton nga tanan, kag-welcome naman sa aton nga Sunday School sa bunga aga. Bago lang nato natapos last Sunday atong aton nga understanding salvation. Kag karon magakadto na naman kita sa isa ka aspeto sa discipleship essentials, which is what we call Christian life and worldview. Christian life and worldview. So gina-welcome ginamon kamo tanan kamo nga ara karon nagupod sa aton diri sa aton nga ministry sa online. So salamat gid sa Ginoo and magapadayon kita sa aton nga pagtuon sa subong nga aga. So before kita magapadayon magaampa na kita dito sa pray. Lord, we thank you, O God, for this morning and for another opportunity. Ginhatag nimo sa amon Ginoo nga kami, Lord, makatuon naman sa imo nga pulong subong aga pinagi sa amon nga Sunday School, Father. Lord, we just ask, O God, for your wisdom na magamit Ginoo sa amon nga pagpangalagad dala sa imo. Intindihan namon ang imo nga pulong sa pinakasimple nga pamaagi kag ma-apply namon ini sa muntag sa kapag kinabuhi. To you alone all the glory and honor, Father. In Jesus' name we pray. Amen. So Christian life and worldview. Ang lesson 1 naton diri is identifying goals. Ano ba lang aton nga mga goals sa aton nga kinabuhi? So ano ba lang aton nga pagatunan? Ano ba lang mga gina-expect naton sa lesson nga ini? So we all have plans for our lives. Mayroon kita nga mga plano sa atong tagsa-tagsa kapag kinabuhi. But how do we know if they are good? Sometimes may mga plano kita, may mga gusto kita maabot sa atong kinabuhi, pero paano nato mabalaan nga maayo bala ini nga plano? Hindi bala ini isa ka selfish nga plano? Hindi bala ini isa ka plano nga hindi mahimaya ang Ginoo? So this lesson will help us examine our motives and see if they align with God's desire for us. Kung naka-align bala sa gusto sang Ginoo, sa will sang Ginoo, ang aton mga gustong kakitabo sa aton nga kinabuhi. So, what plan do you have for your life? Ano bala ang imo nga plano sa imo nga kinabuhi? Sadto katong 10 years ago siguro or 5 years ago, mayara kita nga plano, mayara kita gusto nga mga maabot sa aton nga tagsa-tagsa kapag kinabuhi. And the next question is, where does that plan came from? Sometimes you are being motivated by our plans. Naghalin ina siya sa aton nga mga experiences. Ay, gusto ko nga mag-amo sini because I don't want to experience these things anymore. May mga amo kita sina nga mga panghuna-huna. And sometimes ginamotivate man na siya sa kung ano ang aton nga desires, kung ano ang gusto sang aton nga mga ginikanan, kung ano ang gusto sang aton nga community. So, some of these are selfish or sinful. Ang iban nga mga desires naton, whether we like it or not, they are very selfish. Naka-focus lang sa kung ano ang gusto naton, kung ano ang aton nga gusto nga maabot lang. Because sometimes mayara kita gusto nga balusan, and sinful. Makasasala kung kisa ang aton nga mga desires. And that is very common because we are all what? Sinners. So ang aton mga desires kung kisa hindi makalipay dira sa Ginoo, and since hindi ni makalipay sa Ginoo, isa na siya ka sala. But some of our desire honor God and serve others. May man mga desires, especially dapat sa isang Kristiyano, na ang desire niya is to honor God and to serve others. So living God's way involves examining our hearts and motives for the things we desire. Kung may ara kita gusto nga makabot, may mga butang kita nga gusto nga makabot, o may mga sitwasyon sa aton kinabuhi nga gusto naton nga makabot, aton nga i-examine ang aton nga kasing-kasing. Ano bala ang motibo ko nga ang amuning gusto ko? Makalipay bala ini sa Ginoo? And then making sure we put God and His will first in our life. How many of us here nga may desire nga gusto siya nga mahitabo siya nga kinabuhi pero wala agin pamangkot ang Ginoo anay? O may gusto siya nga buhaton o ginbuhat na niya pero wala na siya nagkonsulta sa will sang Ginoo. So sometimes we assume na ay amo gini ang will sang Lord, di ba? But sometimes it is driven by our selfish desires. So Christianity isn't about being good or doing good things to save us. It is about being godly, maka-Diyos, and as a result, loving God and others. So this lesson will help you learn how to live the way God wants you to.
Natudluan kita sang lesson nga ini kung paano magkinabuhi sa under sa gusto sang Ginoo kag hindi lang under sa aton nga gusto. So what did you want most for your future when you were a child? Nadumduman ko ini atong time nga nagaano pa kami, nag-eskwela sa elementary kita. Ano ang gusto mong maging, di ba? So may mga kahambal, I want to be a policeman, I want to be a doctor. Miyara man nga iban, I want to be a fireman, a piloto. Madamo kita sa plano. Kag sang gamay pa kita very very fun. Idea lang aton nga mga plano and very very pure. Was it something interesting or serious? Interesante bila ini o isa ka seryoso gid nga butang nga ano na ang aton mga gusto? Did your desires come true? Ang pamangkot karon na hitabo bala ato? Ano ang gusto mo dati tapos ano ka karon? Naabot mo bala ato tong mga desires nga to? Nang sa tinuod lang yara ang mga desires to, do you want to be a lawyer? Do you want to be a doctor? Ako I want to be a lawyer. Gusto ko gid nga maging abogado since high school, naghuna-huna na gid ako. And I like mga revised penal code, ginabasa-basa ko ina siya. And I want to be the lawyer and that is my desire. But here I am now. I am a pastor and wala ako nagmahay because I became a lawyer of God. Ako gina-explain ko ang iya nga pulong. So may mga plano kita nga wala nagakahitabo. May mga desires kita sadto nga daw tigid ka pretty ka ideal. Pero wala nagkahitabo. We ask God nga siya dapat ang mag-intervene kag kung ano tong gusto niya nga mahitabo sa aton, amo gito siya dapat ang mahitabo. Sometimes the parents will decide sa aton nga aton nga mga gusto pero hindi dapat. Dapat ang Ginoo ang mag-decide. Ang aton nga kinabuhi, aton nga under gidra sa Ginoo. So can you think of an example of someone famous who was kept from getting what they wanted most because of the bad choices they made? May ara ako kilala. Sa eskwelahan namon dati, may ara sang famous gina siya, may mga famous nga nga mga personalities dira. Siguro sa amon lang to siya. And very 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 sikat sa siya sa campus o very sikat dira sa sulod sang eskwelahan. And grabe kataas ang ilang mga pangarap. Pero wala na abot ang pangarap nga to kag kung makita namon karon pertigid siya ka down subong sa iyang sitwasyon. Why? Because of sin. Nag-interfere ang sin sa ilang kinabuhi kag naguba gid sila sa ilang mga choices. So, life choices. Ang aton nga mga choices sa kinabuhi. People can be very deceptive. Sin clouds our thinking and we often make poor decision because of it. Dahil sa kita ay tungod kay kita makasasala, sometimes our decision is very very poor. Our decision is very very selfish. We just look only what will happen today. Ma-survive naton ang sunod adlaw. Each decision in our life can have a long-lasting effects. Amo pagid ni. Ang desisyon nga aton nga ginahimo sa aton nga kinabuhi, it will have a long-lasting effect sa aton nga mga palaabuton, sa aton future, sa aton nga present. If mag-decide kita sa ang mali, not only for ourselves, but for our families and our communities. Remember, ang decision mo hindi lamang makaapekto sa imo, bisan hambalon naton nga iti decision ko man ini, ako man ang managot sini, ako man ang kwan, di ba? Madamo sa mga kabataan nga nagambal nga, this is my life. Ako ang pagusto kung ano ang akon nga himuon. It is my decision. Hindi niyo ni decision. Pero pag atong nagka-problema na, the family is involved, the community is involved also. So see, hindi lang na siya tungod kay imo lang nga desisyon, wala na sang iban nga madalahig. May madalahig kag may madalahig gyapon. It is not only ourselves which is the direct recipient of our decision.
but also our families and our communities. So the life choices we make are dependent on our ambitions, di ba? Ang mga decisions naton, ang mga choices naton karon nakadepende sa kung ano ang aton nga ambisyon. The things we want in our life and the things we want in our life. Some of the things we may want are, una, to earn lots of money. O may ara sang iban nga ang ilang dream is maging milyonaryo. Wala mali dira. Maging milyonaryo ikaw. But to earn lots of money. Ang problema lang ang proseso. Ang proseso para maabot mo inang lots of money nga ginatawag. Ayon ba ni sa kabubuton sang Ginoo? Ayon ba ni sa iya nga will sa imo nga kinabuhi? Or you will do foolish things para ma-achieve ining lots of money o ning pagiging manggaranon? Magdinaya ka ba? Mangurakot ka ba? So, dira karon naga-fall ang sin. Ano pa? To get a car or to become famous, well-known, to have status of popularity. Magkaroon sang car, kaya hambal nila, ang may car daw kuno malakas daw, di ba? To become famous, maging sikat. Siguro, maging vlogger ka, o maging vlogger ka, pag vlogger ka subong, kag namo ka sa mga followers, maging sikat ka gid. Well-known, have a status, popularity. Another one is to get into particular profession. I want to be a doctor, I want to be a lawyer, I want to be a teacher, I want to be a policeman. Ano pa nga mga trabaho? And amula ni kong very, very pure ang aton nga gusto sang kag may pakita. Pero pag abot sang panahon, we are what we call that underemployed nga. Nag-graduate ka pero amo ning imo nga trabaho. You are expecting nga amo ni dapat imo nga trabaho pero amo ni ang imo nga natrabahuan to get into particular profession. Another choices or another ambitions natin is to find true love. Amo ni mga young people karon gapangita gid sila sang ilang forever, di ba? Pero hambal na wala man sa forever. Gapangita sila sang ilang lifetime partner. Ang advice na kon sa ila sina ang Ginoo ang papangita. Kay ikaw anay ilipaya ang Ginoo sa imong kinabuhi and God will give you what is best for you to find true love. Kag sa kakapili o sa kapangita sang true love nila, bisan sin-o na lang dasmagan, bisan sin-o na lang. So, ang mahitabo karon puro hurts ang mahitabo sa ilang kinabuhi to find true love. And we all want to find our true love, di ba? But ang encourage ko gid sa ila first palanggaan ay ang Ginoo. To achieve something exceptional. Siguro gusto kita nga maging first honor, maging valedictorian, maging salutatorian, summa cum laude, magna cum laude. May mga gusto kita nga mga abot sina. To have a happy, healthy children. Kami, nag-dream kami nga magkaroon man kami sang bata. To have a happy and healthy children. So, may ara kita nga mga gusto. And this falls to our life choices. Sa aton nga mga choices sa aton nga kinabuhi. Pero wala pa na involved diri ang plano sang Ginoo sa aton nga kinabuhi. Because humanly as we are, we think sometimes nga ako lang dapat magdesisyon sa akon nga sarili. Because I have the freedom to choose, di ba? God gave me freedom to choose. But we need guidance from the Lord in order for us to make sound decision making sa aton nga mga gusto nga mahitabo sa aton nga mga kinabuhi. Ano bala ang aton nga goal nga mahitabo sa aton nga kinabuhi? Hindi gid paglipati nga isali ang Ginoo sa imo nga mga plano sa kinabuhi. Either you want to earn lots of money, do it in accordance to the will of God. Hindi ka mangurakot, hindi ka magtinunto, hindi ka magdaog-daog sang iban. To get a car, to become famous, budlay maging famous. Budlay maging famous kay nga wala ka na privacy sina. May lang gani kita kay hindi man kita famous. To get into particular profession, ano ba lang himo nga himuon? Simply dapat maningkamot man ikaw together with the help of God.
Maningkamot ikaw mag-study ka, gusto ka maging abogado, maging doktor, o maging isa ka engineer, wala ka man ga-study, maningkamot gid ikaw. Because this is your goal. Amo ni aton nga goal sa aton nga kinabuhi. To find true love, palanggaan ay ang Ginoo. Unahaan ay ang rason sang gugma, and that is our God. To find true love. To achieve something exceptional, study maayo. Ilapit dira sa Ginoo. To have a happy and healthy children, ipalapit gihapon dira sa Ginoo. So life's choices. We all have our life choices. And our life choices will identify our goals. Ano bala ang aton gusto mahitabo sa aton nga kinabuhi? If we know how to identify our goal, niara kita sa foundation karon kung ano ang himuon naton para nga maging tama ang aton nga choice, kag para atong mga ginahimo is in line dito sa goal nga aton gusto nga maabot. Pero hindi dapat naton kalimtan nga ang Ginoo kaupod naton sa goal na ina. So next Sunday, we will talk about God's plan. Kung subong nag-istorya kita sa life choices, sa aton nga choices, pero sometimes naga-contradict ini sa plano sang Ginoo sa aton nga kinabuhi. The problem for man is sometimes they think na mas maayo kita kaysa sa Ginoo. So, next Sunday, we will talk about God's plan. Ano bala ang plano sa Ginoo sa ako na kinabuhi karon? Kung ako amo ni akong plano, ano kaya ang plano sa Ginoo? Should I consider the will of God for me? Kailangan gid ba lang nga mabalaan ko ang plano sa Ginoo sa akon na kinabuhi in order for me to be victorious? Hindi ba pwede nga akon nga choice na lang? Hindi ba pwede nga akong nga gusto na lang? Oh. So, yung mga tao man nga gina-pursue nila ang ilang nga gusto. Siguro maabot man lang ang mga goals nila, pero with in terms of joy, satisfaction, and happiness, wala gid. Kaya nga, wala ang Ginoo sa mga plano nga ina. So, next Sunday, we'll talk about God's plans in relation sa aton nga mga plano sa aton nga kinabuhi. Let us pray. Lord, we thank you, O God, for our lesson this morning. Salamat din kami, Ginoo, for teaching us sa amon Ginoo nga pag-identify sang goal kag sa amon nga mga choices, Father. Sa amon nga mga decision making, Father God. And Lord, kapasalamat kami, Ginoo, kay hindi man matapos dili ang lesson because we want to talk about also your will and your plan for our lives, Father God. It is not only our plan but also your plan sa amon tag sa kapag kinabuhi, because we are all Christians. We are Christians, Father. We believe in you. We have God in our lives. It is very important to get you involved sa amon tag sa kapag kinabuhi in every decision making na amon nga ginahimo. Lord, bless your people this morning. This we give thanks and pray in Jesus' name. Amen. Mayong aga sa aton nga tanan.